builders, yung ating update ng ating rumor nails, mga kukulamber. Settings na muna tayo ng grills yan para yung ating Nagarating ng parts Oo, ganyan na. Yan na po yung ating nakuwang tubular na standard. Makapal po yan, matibay. Yung nating sidings dito sa ating exit. Sabay na po siya dun sa ating bubuhusan na shade. Yan po yung sinasabi natin, naka-tubular. Yan po yung purpose niya. Unlike po dun sa walang ganyan, magsisettings pa po. Dami pa pong bubutasin. Ito po, naka-prepare na. Nakasalang na yung ating parts, no? Oo. Yan, meron na tayong top connect. Yan. Lalagyan na lang natin ng doon. Ng mix. Lagyan na natin ng para pag hindi naman nakakalula. Akit na matanda ata. Yan. Safety na rin sila. Hanggang doon po yan. Pababa ng exit natin, merong hahawakan. Para safety naman yung safety naman tayo sa pag-akyat at sa pagbaba. So, ito pa rin yung ating potable. Yan yung ating gamit. Yung bagong labas na Yamato 300 amperes. Yamato brand. Yamato brand. Yan ang bandit natin sidings natin. Linis po yan. Flooring natin, walang kasalo-salo. Kahit isa, diretso kisame na, tapos na. Yan, maliban lang dito sa ating runner na walang hollow blocks. Yan pa rin. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Nakasuporta lang yung ating base jack. Tatlo. Yan, isa doon, sa double beam. Yan, doon sa cross beam. Yan, para mag-level. Yan, para mag-level. Yan, suporta lang po yan. The rest po, wala na yung ating kabuuhan ng flooring. Wala po kasalo-salo yan. Po, yung double ceiling natin yan, naka-prepare pa rin, no? Double ceiling, may ceiling na, may insulation. Pag gusto niyo pong double ceiling, Coblight design, yan po. Yung mga, yan po, yung napakagastos ng pagkikisame, sinauna. Dating kahoy ang gamit, naging metal frame, nagkaroon na ng C-channel. Ang dami po nun. May hanger pa po yun. Ganun po ang materials na ginagamit sa pagkikisame ngayon. Ito po, wala na po yun. Wala na pong C-channel na maglalak doon, magpapatibay, hanger, wala na po. Yan po, instant. Itatapla lang yung ating hardiplex at yung ating plywood. Wala na pong kahirap-hirap yung ating mga carpenter mason. Yan po, naka-prepare na po yan, no? Sambuo po yan. 4x8. Yan, siroho na po ito. Siroho na rin sa dulo. Siroho, yan. Nakasiling na po yan, setup. Moldings po yung ginamit natin. Sa ilalim po siya ng ating insulation. Hindi na po tayo nag-flexible para sa series ng ating ilaw. Yan. Installation, yung linya ng ating ilaw yan. Punta na doon. Yan. Yan po yung instant. Tapos na po, wala na po yung mga magagastos na materialis sa pagkikisame. Lalo na yan siyempre sa pag-i-slab. Yung ating traditional na pag-i-slab talagang kita nyo gaano kadaming. Ito po, wala po kayo sa traditional ay hindi po kayo makakadaan dito kasi punong-puno po ng kahoy yun o tubo. Kung steel deck man ang ginagawa ay tubo pa rin po yun. Punong-puno po yan na nakatayo na base jack, nakasalo po. Ito po, wala po kayong makikita yan. Nawakasan na po natin yung magastos na traditional na pag-i-slab. Yan po yung tumapos, yung nagwakas ng ating magastos na kahoy, pako, yan po. Tubular. Tubular yan. 2x3 po. Yan, makikita nyo naman po yan, mga gusto sumubok, yan po.
Sinishare po natin yan para po sa yan. Magkaroon po sila ng idea, yung ating mga foreman, mga maso natin, yan. Magkaroon idea po yung binibigay natin dito. Yung sinishare natin. Yung malupit na idea. Yan po, para hindi na po sila magastusan ng traditional na old school na pag-i-slab, proseso ng pag-i-slab. Yan po, tapos na ang kisame, bago magbuhos, may insulation na din. Wala na pong kagahirap-hirap din, mag-double ceiling. Itatapla lang po. Yan po, ganyan po ganyan po natin in-improve na mas matibay pa po doon sa compare po sa unlike sa sinauna o sinaunang pagkikisame na mula kahoy, na bago siya ng metal frame, wala na po. Yan po, tubular na po. Itatapla lang. Ang tibay po ng pagkakabitan eh. O sa hanger lang po mas matibay po yan. Tubular po yan eh. Ang tibay na po ng pagkakabitan. Wala na pong hanger, wala na C-channel, wala nang wall angle, wala na po. Yan na po. Napakatibay na tubular po. Wala na pa kayong ibang iisipin dyan. Kung ano po yung pagkakabitan. Kung saan po sasabit yung kahit po 3/4 pa po yung plywood o hardiplex nyo wala pong problema. Ayan po, naka-prepare na. Napakatibay na pagkakabitan ng double ceiling natin, yung tubular. Wala na pong mga iba pang mga gagawin dyan, kundi itatapla lang po yung hardiplex or plywood. May mga marker naman ngayon na yung nabanggit natin. Mga marker na easy design po, yung mga dinidesign po sa mga plywood. Yan po, imamark na lang po yung pagpintura. Ganda na po ng design nun. Wood design siya. Mga magagaling na carpenter sa mga pintor. Yan. Alam po nila yon. Ating mga foreman yan. Yan po. Wala na pong kahoy yung mga sidings natin. Wala na pong mga pinoforma tayo dyan. GI wire lang po yan. Mismo nakagapos po siya sa ating anilyo. Anilyo ng biga, anilyo ng poste. Kaya po zero kahoy, wala po kahoy o pako. Ito po yung mga luma nating forma, mga sinauna, mga dati pa po yan. Hanggang ngayon, nagagamit pa rin natin. Yan na po yung bubusisiin dyan, bubusisiin. Nga pala, tapos na yung ating banig yan. Na natin. Tie wire na natin lahat. Yung ating buong banig. Para meron na tayong dito. Meron na tayong siding sa ating exit. Tubular. 1.0 pa pala yung kapal ng ating ating mga tubular na ginamit dito. Talagang matitibay po, makakapal. Yan, kasi yung partner natin si Rowell, yan, shout out, yan. Natin yung ating kasama. Yung sinasabi natin, yung shade natin na wala kung kaya naman po nagkaroon ng kasi may grills po ito pero kahit wala po yung mga grills na yan, yung tubular na yan na kinoconnect po ngayon wala pong problema. Ito pakatibay, doon pa po galing, isang buo po yan isang buo po yan, galing po yan sa loob. Buong 20 feet po yan, yan po hanggang labas. Kaya kahit wala pong salo yan, zero salo, bubuhusan At hindi po ng ating antibay na po ng tubular, antindi pa po ng pagbabanig natin siyempre. Kaya po hindi po dinadama ng yung bigat ng buhos. Yan, spacer lang po niya, halos lang po. Dito wala pa pong 30 cm, dito halos 30 cm lang. Yan po. Settings for na po yan. Ceiling setup, yan. 6 po yan, 6 dito sa side na to.
kabila 5. Yung dinabit natin na plywood, yung local pa rin na marine plywood, 1/2 pa rin po. Lipin natin yung ating ano sa taas, yung ating yan, yung tapos natin banig kahapon. Ito yung ating cordless na ano, yan, yung ating DeWalt na ano. Yan. Rechargeable, 2 battery po ito. 48 volt, yan, 48 volt. Gamit nating ano, cordless rechargeable Barena. Yung ating ano, banig tapos na. Bukas po darating ating graba, yan, ready for buhos na tayo. Buhos na rin tayo. Prepare na ating ano dito. Ito yung nalinis na natin, na clearing na natin para sa ano, pagbuhos. Yan, dito na tie wire na po natin dito. Yan, do butterfly na natin yan. Para po matibay. Yan po isang crossbeam natin, wala po sinasalo ang ano, tsaka yung ating runner wala po sinasalo ang pader yan. Shoutout pa rin dyan kay ano, kay ating ano, kaibigan na si Raydan. Yan, dito sa kahapon linggo, yan, tinulungan niya tayo mag ano, mag final ng ating banig. Yan ay yung ating pa rin yung partner si ano, si Rowell. Yan. Yan po yung binabanggit natin. Yan, paulit-ulit natin sinasabi. Yan, tapos na po ang kisame. May insulation na bago magbanig, bago magbuhos. Yan, tapos na, wala na pong gagawin dyan. Yan. Pagkatapos buhos, wala na po, tapos na. Wala na po mga katulad po sa, unlike sa traditional na ang dami pong binabaklas, ang daming, ay talaga namang pong napaka laking trabaho pa po after magbuhos, after tumigas, mag-clearing pa po yun. Dami pa punta trabaho. Ito po, wala na po, tapos na. Hindi yan, magsa-sidings na lang po. Maglalagay na po tayo ng dowels doon. Kasi babox po natin tong ating stair, exit stair. Tapos po natin yan. Yan, sa mga yan po. Yan po, napakalaking idea po nitong ating na-discover para sa mga yan, mga plano magpa-slab. Iisip sila para yan po, pinaka mahusay na po ito ating ano, ating na-discover na to. Wala na po tayong pinoprosesong kahoy po. Tubular lang po. Yan, tubular. Nakasakay po sa sabiga, naka crossbeam, yan po. Ano na lang pong gagawin, bubusisiin, wala na pong mga kahoy na
gagastusin pa, ililibor pa, wala na pong kahoy. Sa bilis po, mas mabilis po ito ating na-discover. Sa tibay, mas pinakamatibay po. Higit na mas matibay po ito kasi ganyan na po yung proseso ng pagbabanig. Yung spacer niya, yung distansya. Lalo na po sa ating shade na 1 metro mahigit, 1.10, walang sumasalo, halos 2 inches lang po. Yan po, 2 pulgada lang ang distansya. Ganyan po, 2 lang. Ang mating po, ganun po siya kaigting, ganun po siya ka-heavy. Kaya po yan, ang tibay na po ng pinaglalapagan, ang tindi pa po ng banig. Yung spacer, ng mating, ng banig. Kaya po walang salo, walang kahoy, walang pako. Yan po, diretso kisame, tapos na. Ano pong iba? Ganun lang po. Ganun lang po yung nagwakas. Yung madugong kahoy, magastos. At sa pagkikisami, yan po, napakadaming materyales sa pagkikisami. Wala na po yan. Double ceiling po, wala, itatapla lang po. No need na ng mga materyales na madami para sa kisame. Wall angle, C-channel, hanger, metal frame. Wala na pong mga ganon. Kundi rivet lang po. Yun lang po, wala na pong iba. Rivet at ibabare na lang. I-re-rivet lang po yung ating sa ating tubular. Napakatibay na po ng pagkakabitan. Wala na po kayong alalahan, sobrang tibay po. Unlike po dun sa ang dami po sineset up, wall angle, kung ano na po pong gagawin dun. Napakatagal na labor po. Makikita nyo naman yung ating malinis, walang salo. Nakakagalaw tayo ng maluwag. Yung ating ito, wala po salo-salo yan, malinis. Ating exit agad. Naka-set up yung ating exit agad. Ganyan lang po yan. Yan po, purpose. Ang dami pong na-improve ng tubular. Lalo na yan po, nagagawa ng grills. Wala na po kahirap-hirap. Unlike po doon sa sinauna, ang dami pa pong siniset up, binubutas na kung ano-ano. Di ba, parts na? Oo. Ang dami pa pong ginagawa, lalo sa pagkikisami. Nako, magsisettings pa po tayo ng wall angle. O kung ano-ano mo po gagawin doon. Hanger pa po. Ang daming trabaho po, ang daming gastos na materyales, di ba?
Yan, itatapla lang po. Wala na po, tibay po niyan. Yan, isang buo po yan. Ubod po ng tibay. Unlike po dun sa talagang magsiseta pa lang po ng pagkikisame. Papatibayin pa po yun, di ba Pards? No? Kung ano pang gagawin doon na hanger na sureball para po matibay at mabigat po ang plywood o kung ano man na hardeplex po. Yan po, ubod po ng tibay. Hindi lang po 10 beses ang tibay niyan. Ayan na po, naka-prepare na. Itatapla lang. Kahit ilang tinulada po yung nakabitin dyan. Hindi nyo po kayang payukuin yung tubular na yan, di ba Pards? Yan po. Walang kahirap-hirap. Ganyan po. Na unlike po doon sa sinauna nating ginagawa, talaga naman matrabaho, ang daming materyales. Kita nyo naman pag ano, yung mga kaibigan nating nagsiset up ng kisame, talagang ayun po, talagang wala silang ano. Yan, pag napanood po nila, yan, malaking idea po, sinishare naman natin yan. Para po may idea sila, lalo na po yung mga, yan, yung mga nangongontrata po ng mga kisame. Yan po. Ang dami po na-improve, nawakasan ng ating tubular na tumapos ng lahat na magagastos sa pag-i-slab, sa pagkikisame. Yan po ang tumapos yung ating tubular. Kung ano po kung gusto nyo tubular, 2x4, wala po problema, ay stainless. Pwede rin po yung makakapal, mas makakapal pa sa tubular, yung mga I-beam parts, no? Pwede rin po yun, kung ano man po yung naisin nyo, nag-trip nyo na isakay po, ishoot sa biga. Depende po sa ginagawa, ano po ba yun, building po ba yun, o kung ano, residential lang po. Kung residential, pwede na po ang ating tubular, di ba? Tubular lang po, pero kung mga buildings, yan po yung ating I-beam po, pwede po yun, okay na okay po yun. Iba po ang gawaan doon, syempre. Pero yung nakikita po natin isang damukal na tubo po yung pinoproseso doon, ay wala na pong ganon. Ano po, wakas na po natin malinis. Wala pong kasalo-salo yan, malinis tayong dumadaan, kumikilos, maluwang, di ba Pards, no? Maluwang, walang kahirap-hirap. Ito, mga biga natin, 8 po yan, no? Habang binubuhusan natin, walang nakasalo dyan. Kasi bakit po walang nakasalo? Yan po ang distansya ng ating anilyo. Yan, ganyan po sa kaigting. Alam niyo na po yun. Kung ano pong tendency niyan. Bakit wala pong galaw-galaw? Bakit naging mas heavy tibay po yung ating abang ng biga? Kasi yan po ang distansya ng ating pag-aanilyo. Kaya ganun na po siya ka-igting yung ka-heavy. Heavy tibay. Yan. Ito, nagposte tayo, walang kahoy yan, zero po. Kahoy, pako, wala po yan. Plywood lang po at GI wire. Ile-level lang po. Yan. Naka-set up na po yan, oh. Wala na po kung ano pa, mga nakatukod dyan po. Ano pa, nakagapos na alambre, wala na po. Unlike po doon sa sinauna, ganun po talaga. Sa mga walang malay po sa ganito. Ganun pa rin po, ulit-ulit lang po ginagawa yan. Di ba, Pards, no? Ulit-ulit lang po yun. Hindi naman po sa pag-aano sa totoo lang pang elementary na po yun. Yung ganung proseso po sinauna, pang elementary na po yun. Magastos, matrabaho. Pag ubos ng kahoy, bili na naman, no? Ubos ng kahoy, bili na naman Pards, no? Bili na naman, pabili na naman si may-ari. Boss, kulang ng kahoy, bili na naman uli. Yan po. Ito, yan. Wala na po ibang liligpitin. Pagkatapos boss, wala na po. Sidings lang. Wala na pong ibang mga ano dyan, i-clearing. Di ba Pards? Wala na, malinis. Unlike dun sa sinauna, di ba no? Madugong pagkakabit na, pag-install, madugong pagbabaklasan pa. Kada pako-pako na yung ating mga paa doon. Ayan, yan po. Sinusurbula lang po ng ating partner yung ano, yan. Yan po. Walang kahirap-hirap kasi gawa po ng tubular. Ayan po. Matibay. Matibay na tubular. Pa. Ay, dito pala, maliit pala. Maliit pala. Yan po, kung wala po yung tubular natin, oh. Ang dami pa pong gagawin dyan, di ba Pards, no?
kung wala yan tubular po, lagay natin, wala po yan. Unlike sa sinauna po, wala talaga yan. O ano pong gagawin natin dyan? Ang dami pa pong gagawin dyan. Magsiseta pa po ng tubo dyan, di ba? Dito na ba tayo? Oo, doon sa labas part, sa labas. Ayan dyan. Kasi bago magbiga. Hindi na muna yan. Walang problema, kahit idikit mo sa bakal. Popormahan ko naman yan eh. Dikit naman yan eh. Basta nakalibel lang yung nakalibel lang yung bakal parts ha. Level na siya, sasabay siya doon. Kahit dikit mo siya. Oo, dikit mo siya. Kasi forma naman yan, didikit lang din yan siya dyan. Wala namang wala namang kawala yung ating halo eh. Yan, ganyan po. Ang tumapos ng lahat na magagastos, yan po ang ating tubular. Mga madudugong proseso. Lalay ka lang pa, lalay lang. Mag-uga kasi tumpa doon. Yun. Puputol lang tayo. Kapos. Putol. Kapos to sa poste. Oo. Puputol tayo dito. Putol. Putol ka lang. Yan po, yan. Naka-flexible pa rin kasi kakainin ng buhos. Yan, flexible tayo sa ating outlet. Dito pa yung ating breaker. Yan, dyan. Yan po yung ating breaker. Naka-ready na po yan, oh. Nakalusot na po yan doon sa kabilang poste. Yan po. Ganyan po natin in-improve yung mga magastos, madugong pag-iislab po. Sinauna talaga namang sa kahoy pa lang po talagang butas bulsa natin part, no? Pako lang po, ilang kilo, depende sa floor area na gagawin po. Kung gaano karaming pako ubusin yan, di ba? Kung gaano karaming kahoy. Sa pagtatayo, sa pagpiprame pa lang po ng ceiling. Yung sinaunang tradisyonal, ay talaga namang katakot-takot na lagarian. Kung ano pa pong in-improve nila doon, kahoy pa rin po yun, di ba, no? Kahit ano pong in-improve nila, yung binubuo na po nila, kahoy pa rin po yun. Ang dami pa rin pong salo nun. Ito po, wala. Ayan po, makikita. Talagang malinis, walang nakasalo. Kasi po, altibay po ng tubular. Para po yan mag-collapse po, ay malabo po. Kahit lambitinan yan, pinapakita po natin sa video yan. Paano natin lambitinan yan. Paano po natin yan talaga. Yung isang piraso, mananakit po ang kamay natin. Hindi po natin mabibend yan. Yan po yung ginawa ng ating ng ating tubular sa lahat ng mga magagastos na pagkikisami, pag-iislab. Yan po. Yan ang tumapos po sa madugong kahoy, magastos na kahoy at matagal na labor. At sa tibay po ay mahigit 10 beses po siya mas matibay, unlike po dun sa traditional sa sinauna. Sa tibay naman po kasi yan po yung pagbabanig natin, yung spacer. Unlike po dun sa sinauna po, ilayo-layo po yun, 20 cm. Yung atin po, 13 cm lang po yung ating matting sa flooring. Pagdating sa mga shade natin na opening, 2 inches lang po, 2 pulgada lang. Ganyan po sa kalapit. Ganyan po siya kabagsik sa tibay. Double ceiling, wala, ka-prepare na. Wala na pong ibang bibilin pa. Rivets lang po. Plywood lang po, ganun lang. Wala na po. Wala na po mga wall angle, C-channel, hanger, may mga metal frame, gagawa ng tambol, ceiling design, yan lang po, napakadali lang po. Yung pag tambol, gagamitan nila siyempre magsiset up sila dyan ng metal frame, tambol pero kung diretso lang po, plain lang, yan, hardiplex lang po, plywood lang or hardiplex lang po. Mesa natin, habang nagbubuhos, break time, kain yan po. Wala pong mga nakaano dyan, barikadang nakasalo, dito, nakaset up, wala po, malinis po yan.
Sa ilalim ba tayo ng ano, dito no? Oo. Dito tayo, di ba? Dito. Oo. Sa ilalim na tayo. Po, sige, hanggang sa susunod po na videos natin yan. Dito na lang muna tayo. Oo. Para makapulma tayo sa ilalim. Update po natin at pakabuhos na po tayo. Bukas, makaano tayo bukas, buhos.